And now, back to Pinoy Explorer dito sa TV5. Tama o mali? Sa St. Peter's Basilica, may marmol na sahig kung saan may mga guhit at sulat na pagano o hindi Kristiyano. Ang sagot ay tama. Uso kasi noon na kumuha ng building materials mula sa lumang gusali. Nung itinayo ang basilica, nag-recycle sila ng sahig ng paganong gusali. Nakadaan na tayo ng simbahan at nakapagdasal na rin. Ngayon naman, ready na akong libutin ang iba pang bahagi ng Rome gamit ang... Tadaan! Kaya, sige, samahan niyo ako. Woohoo! Exciting! Yeah. Bye-bye! Ito ang isang bagay na hindi ko nagagawa sa Pilipinas, ang magmotosiklo. May mga tradisyon para sa mga turista dito sa Rome na hindi dapat palagpasin. At yan ang gagawin natin. Masayang magmotor dito sa Rome kasi malawak at patag ang mga kalsada. Pero mahirap mag-concentrate sa pagmamaneho. Ang dami kasing magagandang tanawin sa paligid. Dito sa Rome, napakadaming simbahan. Pero isa sa mga dinadayo dito talaga, di lang ng mga deboto, pati na ng mga turista, ay itong simbahan na to, Santa Maria, dito sa Cosmedin. Dahil sa kakaibang maskara na gawa sa bato na makikita doon sa loob. Gusto ko rin makita yan eh. Ito yung sinasabi nila, nakakaibang maskara na gawa sa bato. Ngayon, sabi nila, pag nagsisinungaling ka raw, ipapasok mo yung kamay mo dyan. Sasabihin ka, tapos pag nagsisinungaling ka raw, pag hindi totoo yung sinabi mo, kakagating ka raw niyan. Ang pangalan ng maskarang bato ay La Bocca della Verità o ang bibig ng katotohanan. Kumbaga, ito ang lie detector nila noong Middle Ages. Pinauso ang tradisyon kaugnay nito sa 1953 Hollywood movie na Roman Holiday, starring Gregory Peck and Audrey Hepburn. Sa simbahan na ito rin nakalagak ang mga labi ni Saint Valentine, ang santong ginugunita tuwing araw ng mga puso. Grabe, haba ng pila dito. Mukhang box office talaga itong pinuntahan ko na ito kasi hindi naman ang pila. Mahaba ito. Ibig sabihin noon, puntahan talaga siya. So para may kapapahan. Sabi, basta pag pinasok mo yung kamay mo, at sisunungaling ka, kakagating ka daw. Tuloy ng kamay mo. Tingnan natin. Ako, never ako nagsisinungaling. Never. Nakikita nyo. Ito na. Tandaan nyo ito ha. Ano na sasabihin ko? Never ako naging babaero. Akala niya mapuputol ang kamay ko? Honest to, sobrang honest to. Ngayon, meron pang isang tradisyon dito sa Rome na pupuntahan ko. Yeah! Mula dito,
maglalakad tayo papunta sa next destination natin. Kasi bawal itong ipasok doon. Kaya, samahan niyo ako ha. Pakibantayan ng motor ha. Please, pakilang. Thank you. Merong 1,500 fountains dito sa Rome at ang pinaka-dinarayo dito ng mga turista ay itong Trevi Fountain. Maraming dahilan bakit sikat itong Trevi Fountain. Ito ang pinakamalaking fountain sa estilong Baroque dito sa Rome. Halos 26 meters ang taas at halos 20 meters ang lapad nito. Mukha itong stage, kaya ang gandang magpakuha ng litrato dito. Nabiktima tuloy ito. Ha ha! Ako nga pala, nanggaling ang pangalan nito sa Italianong salita na Trevi o tatlong kalsadang nakikita dito. 1732 ito sinimulang itayo at natapos makaraan ang 30 years. Sa sobrang laki ng gastos, nagpaloto ang Santo Papa para may pantustos. Sa gitna ng fountain ay si Neptune, ang Diyos ng mga karagatan. Nakasakay siya sa karosa na korteng kabibe at ang mga kabayo niya may pakpak. Sa magkabilang tabi naman ang mga rebutong sumasagisag sa kalusugan at kasaganaan. At sa buong fountain, nagkalat ang tubig. Mula pa ito sa bukal ng Salone na 8 milya ang layo sa Rome. Ayon sa tradisyon, kailangan mo raw maghulog ng coins dito sa Trevi Fountain nang nakapatalikod. Pag ginawa mo raw yun, makakabalik ka dito sa Rome. Kaya gagawin natin ngayon yun. At pwede ka mag-wish. Kaya sabay-sabay tayo mag-wish, okay? Tingnan mga coins. So, wish nyo na. Samahan nyo ako. Dinamihan ko na para sigurado makabalik ako dito at saka yung mga wish natin granted. Haha! Ang mga bariyang inihahagis dito ay kinokolekta tuwing madaling araw. Sa sobrang dami, inaabot ang pangungulekta ng 2 oras. Ang lokal na perang nakokolekta ay ginagamit para sa maintenance ng fountain. Samantalang ang perang dayuhan naman ay napupunta sa Red Cross. Noong 2006, ayon sa BBC News, tinatayang 3,000 euros o 171,300 pesos ang nakokolekta rito araw-araw. So, sa isang linggo, halos 1.2 million pesos. Na hindi na masama para sa isang atraksyon na halos puro tubig lang. Sa dami ng napuntahan at nilakad ko, nagutom ako. Oras ng magmerienda, Italian style. Isa pang hindi nyo dapat ma-miss pag nasa Italy kayo? Gelato! Ha-ha! Ang gelato ay salitang Italiano para sa ice cream. Karaniwang mga sangkap nito ay gatas, cream, asukal at flavoring gaya ng sariwang prutas at nuts na dumaan sa blender para maging pinong-pino. Kumpara sa ice cream, mas konti ang butterfat at hangin ng gelato. Pero mas marami naman ang asukal nito at mas malasa ang flavor. Hindi rin ito hinahain na talagang frozen, di gaya ng ice cream. At sa tradisyonal na Italiano, merienda ito sa hapon at hindi dessert o panghimagas. Oh, kita mo naman. Filipina. Galing talaga. May Filipina ka na, may gelato ka pa. Roma, Italia. Yeah. Ano? Gusto nyo? Wag, tataba kayo. Ako na lang. Sorry, bakit? Oh, kapatid. Siraga. Aba, tingnan naman hanggang dito. Mga kababayan natin talaga. Isa pa sa hilig ng mga Italiano, pagkatapos kumain,
Mag-relax. Kape. Ako, double espresso. Yum. Ang espresso ay matapang na kape na karaniwang hinahain sa maliit na tasa. Puro ito at walang halo. Nasa 40 hanggang 75 milligrams ang caffeine nito. Pinaka-concentrated nito kumpara sa ibang coffee drinks. Kung gusto mo na may halong gatas at asukal, dapat ang orderin mo ay Cafe Americano. Kasi pag kape lang ang sinabi mo, espresso ang ibibigay sa'yo. Yun ang staple drink ng mga Italyano. Espresso, gelato, nahahawa na ang dila ko sa punto ng wikang Italyano. Ilang salitang Italian ang laman ng sentence na ito. Nagprimadonna ang soprano kasi kinain ng diva ang kanyang pasta at pizza. Kung ang sagot nyo ay 5, tama kayo. Primadonna na ibig sabihin ay first lady, soprano, babaeng mataas ang boses, diva na ang ibig sabihin ay goddess o diyosa, pasta, Italian para sa paste, at pizza na ang ibig sabihin ay pie. Kaya naman pag sinabi mong pizza pie, para mo na rin sinabing pie. Pero kahit maraming salita ang hiram natin mula wikang Italyano, hindi ibig sabihin na pwede ka nang humiram ng macaroni, carbonara, cappuccino at spaghetti. Bayaran mo muna, no? When in Rome, do as the Romans do. Kaya naman mag-aaral akong gumawa at magluto ng pasta. Mula sa pamamalengke ng mga sangkap na gagamitin hanggang sa aktwal na pagsaba ko sa lutuan, samahan niyo ako sa masarap at malinamnam na mundo ng Italian cooking. Base sa tapang ng caffeine, ang isang malaking tasa ng brewed coffee ay katumbas ng ilang tasa ng espresso. A, 2, B, 5. Ang sagot, mamaya sa aming pagbabalik.